pahayag ng Northern Quezon College Incorporated, NQCI. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Reverend Father Mario Establecida, Vice Chairman ng Board of Trustees ng Northern Quezon College Incorporated, NQCI. Sa ngalan ng aming lupon na mga katiwala, administrasyon, mga guro, kawani, at buong pamayanang pang-akademiko ng NQCI, taus-puso naming hinihiling ang inyong patuloy na pagtitiwala at pang-unawa. Sa loob ng mahigit 5 dekada ng aming paglilingkod sa sambayanan, nananatiling matatag ang aming paninindigan sa katotohanan, integridad, pananagutan at tapat na paglilingkod. Bilang isang institusyong pang-akademya, naniniwala kami ng bawat salitang binibigkas ay dapat nakabatay sa katotohanan at ang bawat kilos ay dapat naaayon sa batas at sa moral na pananagutan. Kaya't kami po ay humaharap sa inyo ngayon, hindi upang makipagtalo, hindi upang manira, at hindi upang palalimin ang hidwaan. Humaharap kami upang ipagtanggol ang katotohanan. Humaharap kami upang pangalagaan ang dangal ng isang institusyong higit na 50 taon nang humuhubog sa mga kabataang Pilipino. At humaharap kami upang ipagtanggol ang tiwalang buong puso ninyong ipinagkaloob sa Northern Quezon College Incorporated. Nais naming ipaalam sa publiko, lalo na sa aming mga magulang, mag-aaral, alumni, at mga katuwang sa komunidad, na dalawang magkahiwalay na pagkakataonang malinaw na ipinaliwanag ng aming Pangulo, Dr. Ricardo O. Makasait III, kasama si Ms. Honey Grace D. Buendicho, ang bawat aligasyong paulit-ulit na ibinabandera ng isang radio commentator sa isang programa sa Spirit FM. Hindi po kami sumagot batay sa emosyon. Hindi kami sumagot sa pamamagitan ng paninira. Hindi kami gumanti sa pamamagitan ng haka-haka. Ang aming isinagot ay mga opisyal na dokumento, malinaw na paliwanag at mga ebidensyang maaring siyasatin ng sinuman. Sa kabila nito, nagpatuloy pa rin ang pagkakalat ng mga maling impormasyon, batay umano sa mga hindi pinapangalanang sources. Hayaan po ninyo na aming isa-isahin ang katotohanan. Una, sinabi na wala ng umanong accreditation mula sa Commission on Higher Education o CHED, ang Bachelor of Science in Criminology program ng NQCI. Ito po ay hindi totoo. Isa po itong malaking kamalian sapagkat hindi accreditation ang ibinibigay ng CHED para sa isang kurso. Ang CHED ay nagbibigay ng kaukulang permit at government recognition sa mga programang nakatutugon sa lahat ng legal at akademikong rekisito. Ang opisyal na government recognition ng aming Bachelor of Science in Criminology ay ipapakita sa inyo mga screen bilang malinaw at hindi mapasusubali ang patunay. May isa pa pong pahayag na tunay na kapagtataka. Ano po kayang batas, memorandum o opisyal na dokumento ang pinagbabatayan upang sabihin na kailangan pang maghintay ng 1 taon ang nagtapos ng BS Criminology sa NQCI bago makapag-board examination? Ito po ba ay sinabi ng kanyang source? Kung mayroon po, hinihiling naming ilabas ito. Sapagkat sa katotohanan, wala pong legal o akademikong batayan ang ganitong pahayag. Ito ay mali at maaring katang-isip lamang. Ikalawa,
Sinabi na hindi umano nagbabayad ng upa sa lupa ang NQCI sa NQCC. Ito rin po ay walang katotohanan. Makikita sa mga dokumentong aming ilalahad ang mga kopya ng mga checking regular na ibinabayad ng NQCI bilang pagtupad sa lahat ng aming obligasyon. Ikatlo, sinabi na wala na umano o natapos na ang kasunduan sa pag-upa ng lupa. Ito rin po ay mali. Ang umiiral na lease agreement ay nananatiling ganap na may bisa at magtatapos pa lamang sa taong 2033, alinsunod sa malinaw na probisyon ng kontrata. Ikaapat, sinabi na hindi umano malinaw kung saan napupunta ang mga pondong kinikita ng paaralan. Ito po ay isang aligasyong walang anumang batayan. Ang pinakamalinaw na sagot dito ay hindi salita, kundi ang mismong pag-unlad ng aming institusyon. Mula sa tinatayang 31 milyong piso na halaga ng mga ari-arian noong 2017, ang kabuoang halaga ng mga assets ng NQCI ay umabot na ngayon sa humigit kumulang na 181 milyong piso. Ito po ay bunga ng maingat, responsable at tapat na pamamahala ng mga pondo ng institusyon. Ikalima, sinabi na mahihirapan umano ang NQCI na makakuha ng mga kinakailangang pagkilala mula sa CHED dahil sa usapin ng address ng paaralan. Ito rin po ay walang legal na batayan. Ang Commission on Higher Education ay may ganap na kaalaman sa aming mga plano at proseso, kabilang ang aming proposed campus site. Patuloy kaming nakikipag-ugnayan sa CHED at nakahandang sumunod sa lahat ng umiiral na batas, regulasyon at alituntunin. Makikita rin sa inyong mga screen ang larawan ni Dr. Freddy Bulawan, kinatawan ng CHED sa unveiling ng proposed NQCI campus bilang patunay ng kanilang kaalaman sa aming mga plano. May isa pa pong aligasyong nais naming tugunan. Sinasabi nilang hindi raw qualified si Dr. Ricardo Orozco Makasait III bilang Pangulo ng NQCI. Ano po kaya ang batayan ng napakabigat na paratang na ito? Kung ito po ay totoo, bakit sa loob ng maraming taon ay kinilala ng CHED ang kanyang panunungkulan bilang Pangulo ng aming institusyon? Hindi po ba ang CHED ang may kapangyarihang magpasya kung kwalipikado o hindi ang isang college president? Hindi po ang isang radio commentator, hindi rin ang isang hindi pinangalanang source. Ngunit kung ipagpapalagay man natin alang-alang sa argumento na tama ang kanilang sinasabi, hayaan nating ang mga nagawa mismo ng aming Pangulo ang magsalita. Sa ilalim ng kanyang pamumuno ay natapos ang education building. Naipatayo ang senior high school building, administration building, gymnasium at marami pang iba. Mula sa natalang net loss na 1,524,265.53 pesos noong taong 2017, ngayong May 2026 ay natala ang kita ng NQCI na umaabot na sa halagang 30,599,743. Ang mga empleyadong dati ay walang natatanggap na bonus, ay mayroon na ngayong anniversary bonus, mid-year bonus, at performance incentive bonus. Nakabili rin ang NQCI ng mahigit 1.5 ektaryang lupa nang hindi kinakailangang mangutang.
At ngayon, saan mang panig ng mundo naroroon ang aming mga magulang, maaari nilang makita ang grades at performance ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng aming school management system. Marahil ang tunay na tanong ay hindi kung sino ang hindi qualified. Ang tamang tanong ay sino ba ang qualified o karapat-dapat na mamuno. Ang lahat ng aligasyong ibinabato sa amin ay aming sinagot ng malinaw, detalyado at sinasamahan ng mga opisyal na dokumento. Hindi kami sumagot sa pamamagitan ng paninira. Hindi kami gumanti sa pamamagitan ng haka-haka. Ang aming naging sandata ay katotohanan, dokumento at ebidensya. Subalit sa kabila ng lahat ng aming paglilinaw, nagpatuloy pa rin ang pagpapakalat ng mga maling pahayag. Higit na nakalulungkot hanggang sa kasalukuyan, ay wala man lamang naging pagtatangkang ituwid o bawiin o itama ang mga impormasyong na patunayang mali. Hindi naging magaan ang aming mga pasya. Bilang mga tagapangasiwa ng Northern Quezon College Incorporated, NQCI, may banal at legal kaming tungkuling pangalagaan ang pangalan, dangal at integridad ng isang institusyong mahigit ng 5 dekada na naglilingkod. May pananagutan kami sa bawat magulang na ipinagkatiwala sa amin ang kinabukasan ng kanilang anak. May pananagutan kami sa bawat estudyanteng nangangarap. May pananagutan kami sa bawat alumnus na ipinagmamalaki ang kanilang alma mater. May pananagutan kami sa bawat guro, kawani at stakeholder na araw-araw na nagsisilbi ng may katapatan. Kapag ang isang kasinungalingan ay paulit-ulit na ipinakakalat sa kabila ng mga dokumentong nagpapatunay ng katotohanan, hindi lamang pangalan ng isang institusyon ang nasisira. Nasisira ang tiwala ng publiko. Nalalagay sa alanganin ang kinabukasan ng mga estudyante at winawasak ang reputasyong itinayo sa loob ng mahigit 5 dekada ng sakripisyo, dedikasyon at tapat na paglilingkod. Dahil dito, ang Northern Quezon College Incorporated, NQCI, ay formal nang naghain ng kaukulang kasong legal laban sa radio commentator ng programang nagpapakalat na sa aming paninindigan ay mali, malisyoso at mapanira. Ang hakbang na ito ay hindi bunga ng galit, hindi ito paghihiganti, hindi rin ito pagtatangkang patahimikin ang sinuman. Ito ay isang lehitimong paggamit ng mga remedyo na ipinagkakaloob ng ating mga batas upang papanagutin ang sinumang gumagamit ng kalayaan sa pamamahayag sa paraang lumalabag sa karapatan at dangal ng iba. Naninindigan kami ng kalayaan sa pamamahayag ay isa sa mga haligi ng isang demokratikong lipunan. Ngunit tulad ng lahat ng karapatan, ito ay may kaakibat na pananagutan. Ang kalayaang magsalita ay hindi kailanman naging lisensya upang magpalaganap ng mga pahayag na walang sapat na batayan, mapanira o salungat sa katotohanan. Sa isang lipunang pinaghaharian ng batas, walang karapatang nakahigit sa katotohanan at walang kalayaang maaring gamitin upang sirain ang dangal ng iba. Sa radio commentator ng programa, nais naming ipaabot ito ng may buong paggalang. Bukas ang aming institusyon para sa inyo. Kung tunay na ang inyong layunin ay ang paghahanap ng katotohanan at ang kapakanan ng publiko, inaanyayahan namin kayong personal na bumisita sa Northern Quezon College Incorporated.
Huwag tayong umasa sa mga hindi pinapangalanang sources. Makipag-usap tayo batay sa opisyal na dokumento. Magtanong tayo batay sa katotohanan. Magpahayag tayo batay sa ebidensya. Handa naming ipakita ang lahat ng dokumentong kinakailangan at sagutin ang bawat tanong ng may paggalang, katapatan at pananagutan. Sa huli, ang Northern Quezon College Incorporated ay mananatiling matatag. Hindi kami matitinag ng paninira. Hindi kami uurong sa pagtatanggol sa katotohanan. Hindi kami magsasawang ipaglaban ang dangal ng aming institusyon at ang tiwalang ipinagkaloob sa amin ng sambayanan. Sapagkat naniniwala kami na maaring maingay ang kasinungalingan, ngunit ang katotohanan ang nananatili. Maaring pansamantalang malinlang ang ilan, ngunit ang katotohanan ang laging nagwawagi. At sa tamang panahon, sa wastong proseso ng batas at sa ilalim ng paggabay ng Poong May Kapal, nananalig ang katotohanan at maghahari ang tunay na katarungan. Maraming salamat po. Pagpalain nawa tayong lahat ng Poong May Kapal.